الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, sa mabiyayang araw na ito na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay atin pong ipagpatuloy ang inyong nakuha kay Sheikh Hatim hafizahullah ta'ala mula sa aklat na at-tawhid. At sinabi ni Sheikh na kung saan kayo ay umabot na sa al-imanu bir-rusul, ang paniniwala sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, hindi lingid sa inyong kaalaman na ang al-imanu bir-rusul, ang paniniwala sa mga sugo o propeta ng Allah ta'ala ay kabilang sa mga haligi ng iman. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay tinanong ni Jibril patungkol sa iman. Sabi ng propeta, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ang pananampalataya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon siyang 6 na haligi. At kabilang sa 6 na ito ay ang paniniwala sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib? Ay, sino makaulit? 6 na haligi ng pananampalataya. Yalla. 6 na haligi ng pananampalataya. Yalla bro Ali. Walang tataas ng kamay, ako na lang magpili. Bro Ali, 6 na haligi ng pananampalataya. Yalla. Paniniwala sa nag-iisang Panginoon na si Allah, wahid. Pangalawa? Paniniwala sa mga anghel. Paniniwala sa mga sugo. 3 na. Paniniwala sa mga kasulatan. 4 na. Paniniwala sa araw ng paghukom, kabilang buhay. Last, paniniwala sa qadar, na magiging ito man ay mabuti o masama. So, mga kapatid sa Islam, yun ang 6 na haligi ng pananampalataya na dapat paniwalaan ng isang Muslim. Tayyib. Ano ang kahulugan ng propeta? Kapag sinabi nating propeta o sugo, ano yung maiintindihan natin? Naam. Propeta. Kapag narinig natin ang salitang propeta, ano yung maiintindihan natin? Actually, nakakaya ka, Chef eh. Ang mga propeta Sheikh, sila yung mga hinilang sa panahon, hinilang ng Pinoon na magpadala ng kanyang mensahe sa mga nalihis na mga sumbayanan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib, Mumtaz, katulad ng sinabi dito sa ating aklat, sabi niya, ta'rifun nabi wal rasul. Ang kahulugan, sabi niya, ng nabi at ng rasul. Sabi dito, wahyullahi bin nubuwah awir risalah.
Kapag sinabi nating propeta o sugo, ang kahulugan niya, sila yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa kanila binaba ang revelasyon. Sa kanila binaba ang revelasyon pagkatapos wa tablighu ma uhiyalah, at ibabahagi o ipapaabot nila ang revelasyon na bumaba sa kanila. So yun ang kahulugan ng propeta o ng sugo. Tayyib. Meron bang pinagkaiba ang propeta at sugo? Ang nabi at saka sa rasul? Meron ba silang pinagkaiba? Meron. Tayyib, kung meron, anong pinagkaibahan nila? Maliban kay Sheikh. Yung yan, galing sa ano yan, galing sa training na doon sa commission, kaya yan siya, ano, kaya si Jabir, parang ilaman niya. Kaya nga, Sheikh. Sige na, Naam. Yalla, ito ay review lang, no? Review lang natin, inshallah. May kasulatan. Naam. Review lang natin to. May revelasyon. Mga rasul. Rasul. Propeta. Propeta. Sila yung nagpahatid ng mga balita sa Diyos. Kumbaga wala silang panibagong kasulatan. Wala sila. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Yan ba? Gamitin lang ka doon. Review lang tayo, no? Kasi nakakalimutan natin minsan. So, tama ang sinabi ni brother. Katulad din ng nakalagay dito sa ating aklat, anna kulla rasulin nabi, walaysa kulla nabiyyin rasulah. Sabi niya, ang lahat sabi na ng rasul ay mga nabi. Ang lahat ng sugo ay propeta. Ngunit, hindi lahat ng propeta ay sugo. So, katulad ng sinabi ni brother kanina, ang sugo, sila yung may mga kasulatan. Kumbaga, merong revelasyon at panibagong batas. Kumpara sa propeta, ay kung ano yung sinundan nila, yun pa rin, ipagpatuloy lang nila. Walang bago. Tayyib. So, yun po ang kahulugan ng propeta. Tayyib. Tayo mga kapatid sa Islam ay labis ang pangangailangan natin sa propeta o sa mga propeta. Kaya naman, ang pagdating ng mga propeta ay isa sa mga napakalaking ni'mah na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat nating pasalamatan ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan mayroong propetang dumating sa atin. Katulad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kung hindi dahil sa mga propeta, hindi natin masasamba ng tamang pagsamba ang ating Panginoon. Kung hindi nang dahil sa propeta, walang liwanag yung ating buhay. Kung hindi nang dahil sa mga propeta, hindi natin malalaman na ito ay daan tungo sa paraiso. Hindi rin natin malalaman na ito ay daan pala patungong impyerno. Kaya naman mga kapatid sa Islam, napakalaking ni'mah na nagkaroon tayo ng propeta o pinadalhan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta. Kaya naman, nararapat sa atin na sundin natin ang utos ng mga propeta. Dahil ang mga propeta, naparito yan sila sa mundong ibabaw, ay upang sabihin sa atin na ito yung gawin nyo, ito yung kagustuhan ng Panginoon. Huwag nyo gawin ito, ikakapahamak nyo ito pagdating sa kabilang buhay. Sa pagkaano ba, pag nabanggit yung pangalan ng Propeta Muhammad, magigaraw natin sabihin. Naam. Kapag ka nabanggit ang pangalan ng mga propeta,
Hindi ko sallallahu. Naam. Na Meron sila sa isip. Naam. No, kapag ka narinig natin ang pangalan ng propeta, sabihin natin ang sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib. Ngayon mga kapatid sa Islam ay darako naman tayo sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah patungkol sa mga propeta. Una, an-nubuwatu war risala istifa'un min Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging propeta ng isang propeta, ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Katulad ng sinabi ng Allah ta'ala, katotohanan siya ay pumipili mula sa mga anghel at mula sa mga tao na gawin niyang propeta. At ang mga propeta, mga kapatid sa Islam, ay mataas ang antas nila. Hindi siya katulad natin. Sila ay mas mataas sa atin. Mas mataas sa atin. At pagdating sa tao, wala nang mas mainam pa kaysa sa mga propeta. Al-Anbiya afdalul bashar. Ang mga propeta, sila yung pinakamainam na tao. Katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sabi niya, al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. So sa hadith na ito, para din tayo sinabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na tao ay ang mga propeta. Pagkatapos, yung mga tumahak sa landas nila. Sahaba, tabi'ut tabi'in, at mga mananampalataya na sumunod sa yapak nila. So kung gusto natin maging mainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod tayo sa yapak ng mga propeta. Tayo ngayon mga kapatid sa Islam, ano ang hatol ng paniniwala sa mga propeta o mga sugo? Sabi dito, al-imanu bir-rusul aslun min usulil iman. Tayyib, nabanggit natin ang iman. Ano pala ang kahulugan ng iman? Al-iman. Kapag ka narinig natin ang salitang iman, ano yung maiintindihan natin? Tayyib, yun lang? Aywa, barakallahu fikum. Ang iman, sabi dito, at-tasdiqul jazim bi kulli ma akhbar Allah wa rasuluhu wal qabul wal inqiyadu lahu. Kapag ka narinig natin ang salitang iman, ang kanyang kahulugan, siya yung at-tasdiqul jazim.